Ma'am, you mentioned a while ago multifaceted yung reasons no kung bakit nararanasan natin yung kahirapan. Maris, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidence po sa ating pong bansa. Gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, unang-una, it's the Philippine Statistics Authority, no? But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya. Kasama po natin ngayon si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga, Asek Dumlao. Magandang umaga po, Yusek Claren. Magandang umaga din po sa lahat ng mga kaibigan natin mula sa media. Unang-una po, rini-recognize ng DSWD na multifaceted po yung causes ng hunger and poverty. Kaya nga din po, multi-pronged approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya. We remain steadfast sa pagtataguyod ng mga iba't ibang mga inisyatibo para matugunan po yung issue sa hunger and poverty. And of course, dun sa pagpapabuti at pagpapalawig rin ng mga existing programs ng aming pong ahensya. Kabilang na dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Dahil naniniwala po tayo, driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Kung kaya nga po, sabi ko, namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan. At hindi lamang po iyan, hindi lamang po yung pagbabantay sa specific compliance to the conditions of the program ang ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan din ng oportunidad ang mga 4Ps members na magkaroon ng trabaho. Isa po dyan yung ating partnership with the Department of Labor and Employment. Meron po tayong trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. So, batay po doon sa pinakahuling datos, 9 events na po yung naisagawa natin. Mahigit 400 yung hired on the spot sa events na yon. Mahigit 3,000 na mga 4Ps beneficiaries ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng empleyo sa mga iba't ibang mga organizations. Ito po yung nabanggit ko na kinakailangan talaga magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na yung pribadong sektor para mabigyan ng kalutasan yung problema ng kalusugan, hunger and poverty. And at the same time, nagpapatuloy din po yung iba pang mga programa ng aming pong kagawaran. Nandyan yung Walang Gutom, nandyan din yung Walang Gutom Kitchen na ini-implement po natin dito sa Kamaynilaan. We're looking at expanding the implementation of this program. Tinitingnan din natin na magkaroon din tayo ng Walang Gutom Kitchen sa parte ng Visayas at Mindanao and sa northern area po ng Maynila. Dahil isa po yan doon sa naging rekomendasyon din in terms of improving the implementation of the program. So again, nagtutulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We adopt the whole of government approach, the whole of society approach sapagkat hindi lamang po gobyerno ang may responsibilidad sa pagtugon sa problema ng kagutuman at kahirapan. Kasama po natin ang pribadong sektor. At yan po ay naipakita sa mga iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin. In fact, banggitin ko na rin po, doon sa i-digitalize nga natin yung registration, accreditation, and licensing ng mga social welfare and development agencies. We have a lot of good doers po na tumutulong sa department para makapag-provide tayo ng social welfare assistance to the poor, the vulnerable, and the marginalized. Thank you very much, Asek Dumlao. We now open the floor to questions related to poverty, hunger, and even food security. Maris Umali, GMA Integrated News. Good morning, ma'am. Ma'am, you mentioned a while ago multifaceted yung reasons kung bakit nararanasan natin yung kahirapan. Can you just at least mention to us what are the factors? Kasi these programs that you've mentioned, yung multi-pronged approach, have been done by the government for
I think since it started this administration, no. So, but still, ang lumalabas po kasi from 26.4% in February, it soared to 35.6% in March. So medyo mataas po ito, no. And even the non-poor, it also rose slightly from 16.2% in February to 18.3% in March. So hindi na sila mahirap, pero yung hunger levels slightly increased pa rin po. So number one, what are the factors that contributed to this soaring of hunger? And you've already mentioned the approaches to respond to this. How soon are we expecting these numbers to go down? Maris, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidence po sa ating pong bansa. Yan ang nagpapatunay na nag-gain ng traction yung mga programs and services na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. Maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin 6 typhoons occurring in 3 weeks. At isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Ngayon, ang ating pong pamahalaan ay hindi naman po natitigil sa pagbubuo ng mga interventions para hindi po lalong sumadsad sa kahirapan yung ating mga kababayan. Isa na nga po dyan yung nabanggit ko, no, yung dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na tinutulungan natin sila to recover from disasters and other shocks na nakakaapekto sa kanila. Meron din tayo yung assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung mga interventions, yung mga social assistance na ibinabahagi natin because there are unwanted events o mga adverse shocks na nakakaapekto po sa mahirap na pamilya at kinakailangan na makaution natin yung impact po nito. Kaya ganito, may mga social safety nets din tayo na ipinapatupad. Inflation is another issue, no, na nakakaapekto rin po sa well-being ng ating mga kababayang mahirap. Kung kaya nga po meron din tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program. Again, it's a social safety net that cushions the impact of rising inflation to individuals who are affected by rising inflation and whose income do not exceed or yung kinikita nila ay hindi nag-exceed dun sa statutory minimum wage. So again, I'd like to emphasize, Maris, na may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being and bakit may mga pamilya na tingin nila nagugutom sila o naghihirap sila. But then again, ang mahalaga po para sa amin, merong mga iba't ibang mga interventions ang ating pong pamahalaan para makaution yung impact po nito at hindi po bumaba at ma-trap sa poverty yung ating mga kababayan. Okay, ma'am, just a follow-up. So, since we understand that it would take a while for the people to actually feel the effects of the programs that the government is implementing, do we have a timeline para makita yung numero na bumababa na siya at nararamdaman na talaga ng mga tao? Yes, actually, sabi ko nga last year, no, bumaba na yung poverty incidence sa ating Ma'am, kasi sa bansa. numbers, tumaas. Yeah, but that's public perception kasi magkakaiba ng context, eh, 'di ba? Sa government, we make use of family and family income and expenditure survey. May annual study po na ginagawa diyan. Usually, yung mga survey na ginagawa ng ibang organizations, on a quarter lang po yan. And then, syempre, depende rin yun doon sa mga questions na tinatanong kasi doon sa mga respondents. While, of course, we recognize, we acknowledge ito pong mga pag-aaral na ito, tinitignan din natin at ibinabangga doon sa mga scientific studies na isinasagawa ng ating pong pamahalaan. As to timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to that, to the attainment of that goal. At pinagsisikapan po namin para mas mapabilis pa yung pagbaba nitong poverty incidence sa ating bansa. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25.
Good morning po, ma'am. Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, para po maiangat yung well-being, welfare ng ating mga kababayang mahihirap at para malaman din po or mapag-aralan ng ating ahensya na baka meron pang mas magandang programa na pwedeng makatulong pa po no na talagang matugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Kung Eden, kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay daw na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. And sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission na pag-aaral para makita din natin no, kung ano na ba yung naging epekto ng programa after several years that we have been implementing it. So, hintayin po natin na lumabas. Gagaya din po doon sa ongoing na pag-aaral doon naman sa Walang Gutom program. Dahil meron din po tayong partners na nagsasagawa ng pag-aaral hinggil doon sa amount na tinatanggap ng mga beneficiaries and the frequency of availment noong credits na tinatanggap po nila, nung food credits. Kabilang po ba, ASEC, yung dagdagan yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat sila sa kanilang pamumuhay? Yes, isa po yan doon sa tinitignan no, kung akma pa ba yung halaga na tinatanggap nila para ma-address yung pong gaps sa pamilya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ma'am, nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung pang-measure po ng government, no? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, unang-una, it's the Philippine Statistics Authority no, na kasama po natin sa pag-aaral. Yung sa pag-aaral na nabanggit ko, yung Family Income and Expenditure Survey, sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya to assess yung implementation noong mga iba't ibang social protection programs and services. Batay naman po doon sa mga gaya nung lumabas last year no, na bumaba yung poverty incident sa ating pong bansa, we can say na nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating programa, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, Tarabasa, and of course yung 4Ps, yung SLP, and the Kalahi Seeds, among other social protection programs and services of the department. And batay nga po doon sa pinaparating din ng ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin. Yun po yung driving force, actually sa motivating force for the department to continue expanding the program implementation and further developing initiatives para mas mapagbuti nga po yung pang social protection agenda natin. And idagdag ko na rin po na doon sa Walang Gutom, we started kasi in 2023 na nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasuserve. So, ibig sabihin po, talagang malaki na yung naiaambag ng ating pong ahensya sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin from Feb to March. Nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire-reconcile yung mga ganitong datos and how optimistic is the government na mababawasan po for the month of April? Now, in terms of optimism, optimistic po tayo na mas mag-i-improve pa po no, yung condition noong in terms of improving
or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. And gayon din po, makikita natin dun sa ating mga 4Ps beneficiaries, marami po sa kanila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. And marami nga rin are acing licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ganyan din sa Sustainable Livelihood Program because kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin, pag binabangga natin, yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalaan. Sam Medinilla, Business Mayor. Good morning, ma'am. Kanina po na-mention po nila na parang may recommendation sa DSWD na parang expand yung program sa Northern Manila. Itatanong ko lang po kung ano pong organization or sino po yung nag-recommend na kung saan areas na dapat intensify yung anti-hunger measures. At saka meron po kayang list yung DSWD ng mga areas na makukonsider natin as hunger hotspots. Okay, batay po doon sa nabanggit ko na expansion ng Walang Gutom Kitchen. Yan po ay dahil pinag-aralan natin with our partners, particularly from the private sector, na dito rin po yung mataas ng bilang ng mga individual families and individual in street situations. Halimbawa doon sa Bangon, dahil isa rin po yan, BARM, meron rin kasi tayong programa doon, yung Bangon. Diyan din natin nakikita na magkaroon ng additional intervention para again ma-reduce yung hunger incidence sa lugar po na yan. Bukod po dun, wala na pong iba pong parang priority areas yung DSWD para for its anti-hunger measures. Well, titingnan po natin doon sa lalabas na result noong nagkaroon kasi ng pag-aaral yung pilot implementation nung Walang Gutom Kitchen. So we're expecting na ma-finalize po iyan nitong buwan ng Abril. Kung ano pa yung karagdagang mga rekomendasyon, yun po yung ating pong i-consider doon sa scale up nito. Last na lang po, ina-mention po nila kanina na pinag-aaralan na itaas yung 3,000 pesos doon sa Pantawid Walang Gutom program. Ano po yung amount na kino-consider ng DSWD at saka saan factors po yung na i-consider para increase po yung amount ng 3,000? Currently, yan po ang pinag-aaralan ng ating pong partners na nagsasagawa ng pag-aaral. Hindi lamang po yung amount but then also the frequency of distributing the monthly food credits. Sa ngayon po, ma'am, wala pa pong proposed na amount? Wala pa kasi in each area may halaga po na pinag-aaralan. So, hintayin po natin na lumabas yung study on that. Thank you po, ma'am. Leth Narciso, DZRH. ASEC, ma'am, dun po sa mga nakagraduate na ng 4Ps, may datos po ba ang DSWD kung ilan sa kanila yung nagtuloy-tuloy yung pag-ahon at ilan din naman yung bumalik as beneficiaries? Okay, batay doon sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 700,000 household beneficiaries yung naka-reach ng level 3 o yung self-sufficiency level. Ibig pong sabihin, sila na po yung kaya na tumayo sa kanila pong mga paa. In fact, sila nga po yung mga nag-exit na mula sa ating programa. Ngayon po, ang DSWD in coordination with the local government units, tinitiyak nga po na hindi pumuling bumaba yung kanilang level of well-being. Kung kaya, kapag nagsasagawa tayo ng Pugay Tagumpay o yung graduation strategy for our 4Ps beneficiaries, pati po yung mga case folders nila ay tinuturn over natin sa LGUs para mabantayan po. And then make sure that, again, appropriate interventions are being given to them, especially that, as I've earlier mentioned, that there are shocks or
unwanted events or crisis that might affect the family. So kinakailangan po na we could promptly provide necessary support para, again, hindi po muling bumaba yung kanilang level of well-being. Any more questions related to food, security, hunger, or poverty? If there are none, thank you, Yusek Irene. Yusek Claire. Thank you very much, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. So maaari na po nating i-excuse si ASEC Irene Dumlao.